Ngayon naman, alamin naman natin na magiging panahon natin for the rest of the day at yan ang ihatid sa atin ng ating weatherman na si Harry Bayona. Harry, good morning! Good morning din sa'yo, Sandro. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Para nga naman malaman natin ngayon, no, kung magpapatuloy nga bang mainit na panahon, meron nga ba tayong bagyo na panibago na binabantayan, makakapanayan po natin ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Alzaro. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Harry, at ganyan din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Aurelio, bilang parte pa rin po ng ating pagiging laging handa, no, meron po ba tayong nakikita na panibagong low pressure area o bagyo sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility? Ang magandang balita, wala po tayo namamataan na low pressure area. Yun makikita sa ating satellite imagery na wala tayong nakikitang low pressure area sa loob ng PAR at ganun din po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, magandang balita po yun mga kababayan. Ngayong araw nga po, asahan po natin na walang weather disturbance sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility. At Mr. Aurelio, ngayong araw nga po, wala sa ating weather forecast itong easterlies na ating tinatawag. Ibig sabihin po ba nito, humina itong weather system na ito? And if yes, ano po bang sanhi ng paghina ng easterlies? Tama, itong easterlies nito, kung saan na nakarang araw naapektuhan tayo dito sa ating bansa, lalo na po ang eastern section nito. Humina po ang easterlies dahil po itong hanging amihan ay bahagyo pong lumakas. At kaya po itong easterlies ay bahagyang umatras nasa Pacific Ocean, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alright, at Mr. Aurelio, sa paghina po nitong easterlies, no, at muli nga paglakas ng northeast monsoon sa Hilagang Luzon, magiging mainit pa rin po ba yung panahon natin o medyo lalamig na ba ng kaunti? Bumaba po ba yung mga minimum temperature na ating naitala kahapon? Para sa araw nito, itong northeast monsoon o hanging amihan ay dito lang po sa northern Luzon na maapektuhan. Kaya po doon po sa northern Luzon ang maranasan natin ang pagbaba ng temperatura o yung epekto nito. At inaasang po natin sa buong Luzon. Usually po ay maapekto ng amihan sa dating ng araw. At sa kahapon, may naitala po tayo ng 5 na minomonitor po natin ng mga lugar dito sa ating bansa. Una po itong Baguio City, palagi po yan, 14.0 degrees Celsius. Sumunod po itong Malaybalay, bandang po yan sa Mindanao, ay 19.0 degrees Celsius. Sumunod po Batanes, ay umabot ng 19.6 degrees Celsius. Sumunod itong sa Clark, sa may Central Luzon, ay umabot ng 21.4 degrees Celsius. Panghuli, ito sa bandang Lawag, may Northern Luzon at Vigan, 21.5 degrees Celsius. Alright, Mr. po kanina na nasa Northern Luzon lamang itong epekto nitong hanging amihan. So mahalagang itanong po natin, no, makakaapekto po ba itong northeast monsoon sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa o tanging hanggang Northern Luzon na lamang mararamdaman ang epekto ng nasabing weather system? Kung magtuloy-tuloy ito ang paglahas ng amihan, ay itong epekto nito ay abot po yan habang Metro Manila. At ang ating paalala, itong lamig ay hindi kasi lamig nung January. Dahil po sa February, sa ngayong buwan, ay bahagyo pong iinit dahil lalapit na po ang katapusan ng amihan. Alright, mga kababayan, narinig po natin si Mr. Aurelio, no, bahagyan lalamig pero hindi na kasing lamig ng panahon kagaya ng naranasan natin ng buwan ng Enero. At Mr. Aurelio, dahil ngayon nga po halos nasa kalagitnaan tayo ng February, mahalagang pag-usapan din po ito. Magpapaalam na po ba tayo sa northeast monsoon anytime soon o nakikita na po ba natin ang termination ng hanging amihan at ang pagpasok ng ating bansa sa hot and dry season? Meron po mga senyales na itong amihan ay hihina at lalapit na po ang hot dry season. Isa sa mga senyales easterlies na pagpasok dito sa ating bansa. Ito nga po nakaraan ay nakaranas po tayo ng easterlies kung saan nagdala ito na mainit na hangin dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po ang silangang bahagi nito. Alright, at Mr. Aurelio, ngayong araw po ba magiging maaliwalas ba ang panahon na ating mararanasan? Baki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Opo, sa malaking bahagi nating bansa, yun makikita ay magiging fair weather po tayo except dito sa Surigao Province. Dahil po makakaranas po sa araw nito, halos buong araw po ay maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Yung alawing bahagi ng ating bansa, yung nakikita kasama ang Metro Manila, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Alright, at Mr. Aurelio, bilang panghuli na lamang po kasi ilang araw na lang Valentine's Day na, no? Para magabayan po yung ating mga couples na magde-date sa araw na yan. Pakilahad naman po sa amin kung anong weather nga ba ang mararanasan natin sa Valentine's Day. Sa araw ng Valentine's Day ay may enjoy po
ang araw na yon dahil ang inaasahan po natin sa araw na yon low pressure o bagyo na makakapekto sa ating bansa. Kaya po itong easterlies ay bahagyang makakapekto dito sa Visayas, pero itong northeast monsoon ay palaging nandito at mostly po ang maapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. Kaya po makaasa po tayo ng halos buong bansa ay fair weather kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, nalaman na natin na magigilagay ng panahon ngayong araw at ganun din sa paparating na Valentine's Day at inihatid po yan sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Mga kababayan, para mag-i-updated tayo palagi sa lagay ng ating weather, please like our Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV at ang ating website. Pwedeng i-check. It's www.panahon.tv. Ang tabayanan po mga susunod na weather update ni weather lover Amor La Rosa. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express kung sa walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Inyo nga pong nakasama ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to studio, good morning. Alright, thank you so much, Harry Bayona.